Instant Bride Part 46. Desperado na akong makauwi sa bahay at makasama ng matagal ang pamilya ko. Kaya heto ako ngayon sa passenger seat ng mamahaling kotse ni Uriel na bumubukas pa ang atip. Wala akong nagawa kundi ang isama siya dahil yun lang ang tanging paraan para makapag-stay ako ng matagal sa bahay. Wala nang reklamo si Lolo Henry doon. Masaya pa nga siya na sasama si Uriel dahil para daw mas mataas ang tsansa na magkalapit kaming dalawa. Pero hindi yon ang inaalala ko, kundi si Papa. Hindi lang si Papa kundi ang buong pamilya ko talaga. Nauna na nilang makilala si Logan bilang manliligaw ko. Kaya hindi ko alam kung anong masasabi nila sa oras na makita nila si Uriel. Let's go? Sambit niya. Kay laking ngisi niya habang binubuhay ang makina ng sasakyan. I can't wait to meet your family. Uriel, napakagat na lang ako ng labi dahil alam kong magagalit siya sa sasabihin ko. Pero kailangan ko siyang i-orient. Ang alam nila mama ay si Logan ang maliligaw ko. Kaya please, huwag kang magpadalos-dalos ng sinasabi. At baka madulas ka pa at masabi mo sa kanila na nakatir tayo sa isang bahay. And what difference will it make? You're bringing home a guy with you. Of course, they will automatically think that we're a thing. Kaswal yung sabi. I'll tell them that I am your suitor too. Ha? Napalakas yata ang boses ko dahil mukhang napaigtad siya sa gulat. Pwedeng huwag kang subigaw? Kunot noong sabi niya sa akin. You heard me. Magpapakilala ako bilang manliligaw mo rin. O gusto mong magpakilala ako bilang asawa mo? No! Napailing ako at nasa po ang noo ko dahil parang na-stress yata ako. Hindi ba pwedeng dito ka na lang at ako na lang ang umuwi? Pwede naman, but be sure to be back before the night falls. Matigas niyang sabi. You're always free to make a choice. Napanguso na lang ako bago bumuga ng hangin. Okay, fine. Bahala ka. Basta sinasabi ko na sa'yo na hindi mo magugustuhan doon dahil malayong malayo yun sa kinakihan mo. Baka nga hindi ka tumagal ng isang araw dun eh. Babala ako sa kanya. Laki pa naman siya sa yaman. Baka nga hindi pa siya nakakahawak ng lupa. I'll be fine. Don't worry. Kumpiyansang sambit niya sa akin. Bahala ka. Sabi ko na lang dahil wala na rin naman akong magagawa. Kahit na anong sabihin ko sa kanya. Kahit pa nasiraan ko na ang lugar namin sa kanya, ay hindi pa rin magbabago ang isip niya. Bahala na siya. Bahala na siyang magsisi na sumama sa akin at nang sa susunod ay hindi na niya maisip pang samahan akong muli. Let's buy your mother a bouquet of flowers. And a birthday cake. Anya bago tuluyang pinaandar ang sasakyan. I'll make sure to buy her the most beautiful set of flowers and the tastiest cake, you know. Hindi ma-appreciate ni Mama ang ganyang regalo. Walang gana kong sabi sa kanya bago ako tumingin sa labas ng bintana. Hindi siya sanay sa mga ganyan. Have you tried giving her those gifts? Hindi pa. Ngumisi siya at napailing. Nandun at conclude. Your mother is a woman, and no woman dislikes flowers and sweets. I do. Mabilis kong sagot pero tinawanan lang niya ako. Well, see. Pala ko sanang matulog sa kasagsagan ng biyahe para kahit papaano ay makaimbak ako ng lakas sa pagdating namin sa bahay. Pero kahit na pagpikit ng mga mata ay hindi ko magawa dahil hindi mawala-wala sa isip ko ang posibleng mangyari mamaya. Kumakabog ang dibdib ko sa tuwing iniisip kong magkikita sila Papa at Uriel. Hindi pa naman maganda ang ugali ng lalaking to. Baka mag-apoy lang sa galit si Papa sa kanya. Baka mauwi pa sa gulo ang birthday ni Mama. Uriel, tawag ko sa kanya at humugot ng malalim na hininga. Tugon niya habang nasa daan lang ang tingin. Kapag dumating na tayo sa bahay, I would like to ask you to extend your patience more than you do on a daily basis. Panimula ko. You see, ayaw ng papa ko na may dinadala akong lalaki sa bahay.
He often intimates and scares them. Si Logan lang ang katangi-tanging lalaki na nagustuhan niya para sa akin. Dagdag ko. I guess I'll be the second then. Confident niyang sabi at kinindatan pa ako. I'm a businessman, Christian. I've dealt with countless people with varying personalities. Dealing with people has become my expertise. Pagyayabang pa niya. Ay sure na mahuhuli ko rin ang kiliti ng papa mo. Sana nga. Nasabi ko na lang dahil mukhang wala rin namang epekto ang pananakot ko sa kanya. Sana lang talaga, Uriel. Sana lang. Trust me. Paninigurado niya pa sa akin. Why don't you make a bet? Umawang ang bibig ko at hindi ko mapigilang matawa sa kanya. Ang taas talaga ng kumpiyansa niya sa sarili niya. Seryoso ka ba dyan? Yup. If I manage to get your father's approval, you'll grant me a wish. Tugon niya. And if you fail? Tanong ko at hindi napigilan ang pagtaas ng kilay. I'll grant you a wish anything except things that has something to do with our agreements. Sagot niya bago inilahad ang isang kamay. Deal? Sige. Mabilis kong pagsang-ayon. Nawala na ang pag-aalala ko at napalitan ng pagkasabik. Hindi na ako makapaghintay na makita kung hanggang saan ang kakayahan niya in dealing with different people. Tinanggap ko ang kamay niya at gumisi na rin. Deal. Billionaire's Instant Bride Part 47. Hindi na ako makapaghintay na makarating kami sa bahay. Papasok na kami sa aming purok. Pansin ko na ang tingin ng mga kapitbahay namin. Kita ko kung paano sumunod ang mga mata nila habang dumadaan kami sa tapat ng mga bahay nila. So this is where you live? Bulalas ni Uriel habang iginagala niya ang mga mata niya sa paligid. Not what you expected. Tugon ko sa kanya. Mabilis siyang umiling. It was better than I expected, since she told me na mahirap lang ang buhay niyo. I was expecting to see a cramped neighborhood. Paniwanag niya. This place is really good. It's refreshing to see numerous trees around and houses made of woods. I like it here. Tinitigan ko siya at tinaasan ng isang kilay. Baka sinasabi mo lang yan para hindi sumama ang loob ko. Baka ayaw mo talaga sa lugar na to. Baka nandidiri ka talaga. Kung nandidiri ako, di kanina ko pa sana sinasabi sa'yo. Matigas niyang sabi para depensahan ang sarili niya. Gusto ko tuloy magpagawa ng rest house rito. At bakit? Naiintriga kong tanong. So we could be neighbors in the future. Anya bago ako tiningnan sa aking mga mata at ngilitian. So we could still meet even after my plan succeeds. Hindi ako agad nakapagsalita. Dahil sa sinabi niya ay naalala kong hindi nga pala permanente ang pagsasama namin. Everything will eventually come to an end. Dadating ang panahon na maghihiwalay ang landas naming dalawa. Na mag-iiba ang daang tatahakin namin. At ewan ko ba? Bigla na lang akong nalungkot ang maisip ko yun. Gugustuhin mo pala akong makita after mag-succeed ang plano mo? Tanong ko sa kanya at tipid ang ngumiti. Ngumiti siya sa akin at nagkabit balikat. Maybe. Depende. Siguro kapag niligawan mo ko, baka magpatayo ko ng rest house rito para hindi ka na mahirapang puntahan ako. Wow ha? Umawang ang bibig ko sa sinabi niya. Napailing na lang ako at napangisi sa tinding kumpiyansa niya sa sarili. Ako pa talaga ang maniligaw? Ang gwapo mo naman. Thank you. Mapangasar niya ang sagot. Hindi ka na rin logi sa akin, Christine. I've got everything. Wealth, looks, and a fucking good dick. Hirit niya sabay kindat sa akin. Ewan ko sa'yo. Wait! Taranta kong sigaw kaya mabilis siyang naapakan ng preno at halos sumubsob ako sa unahan. Mabuti na lang at may seatbelt. What the hell? Bulalas niya bago tumingin sa akin. What's wrong? Hilaw akong umisi sa kanya. Lumagpas na tayo eh. Sambit ko at pilit na tumawa. Taga rito ka ba talaga? Maktol niya bago pa atras na pinaandar ang kotse.
Sarang sa inyo. Doon, itinuro ko ang munti naming bahay. Nakita ko sina Jaster at Pinky na abala sa paglalagay ng dekorasyon sa labas. Binigyan ko kasi sila ng pera na pambili nila ng mga materyales. Are they your siblings? Tanong sa akin ni Uriel. Yes. Yang matangkad na lalaking sumunod sa akin. Si Jester. Si Pinky naman yung babae. Ang sumunod kay Jester. Pagpapakilala ko. Where's your parents? Pangusisa niya habang palipat-lipat ang ulo na tila ba sinisipat niya kung nasaan sila mama at papa. I don't see any adults aside from your siblings. Baka nasa palengke pa sila mama. Sagot ko. Nagtitinda kasi siya roon. Oh, tama pala. And si papa mo isang construction worker? Sagot niya na agad ko namang tinanguan. Okay, tara na. Let's greet your siblings. Introduce me to them. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Wala rin naman akong ibang magagawa kundi pakilala siya dahil nandito na siya. Dahil kahit sabihin kong hinatid lang niya ako, sigurado pa rin akong may intriga sila kung sino yun. Nauna na akong lumabas. Pagkasara ko ng pinto ay agad na napatingin sa akin sina Jester at Pinky. Nanlaki ang mga mata nila, kasabay ng pagbitaw nila sa mga hawak nilang dekorasyon. Ate! Sabay nilang sabi at dali-dali akong sinalubong ng yakap. Akala namin hindi ka makakauwi. Hindi pwedeng wala ako sa birthday ni Mama. Sagot ko sa kanila bago kumala sa yakap. Nga pala, nasa sina Mama at si Papa? Si Mama nasa palengke pa. Sagot ni Jester. Si Papa naman ate, siguro pa uwi na rin yun. Pumunta lang siya kina Mang Pedro para bumili ng native na manok. Sagot naman ni Pinky. Kaninong kotse pala yan ate? Pag-iiba niya ng usapan bago siya sumilip sa direksyon kung nasaan ang kotse. Kay Kuya Logan ba? Hindi ako agad nakasagot. Alanganin akong ngumiti sa kanya at saka umiling. Hindi. So kanino? Tanong naman ni Jester. Ibang lalaki ate? Marahan akong tumango bago sinanyasan si Uriel na lumabas. Siya nga pala si Uriel Foster. Pagpapakilala niya. Sinabihan ko kasi siya na huwag gamitin ang tunay niyang pangalan. Hindi ko kasi sasabihin kina Mama ang tunay na pagkatao niya. Ayoko ring malaman nila na ubod ng yaman ng damuhong kasama ko. Dahil baka ma-pressure sila na gawing komportable ang pakiramdam niya. Gusto ko nga hindi siya makaramdam ng kahit anong comfort at nang siya na mismo ang umalis. Gwapo? Pulalas ni Pinky bago tumingin sa akin. Don't tell me maniligaw mo rin to ate. Sasagot na sana ako pero inunahan na ako ni Uriel. Yes, you got it right. Agad na tumingin sa akin si Pinky habang dahan-dahang umiling. Kita ko kung paano siya lumuhod sa harapan ko na parang sinasamba ko. Pinky, tumayo ka nga riyan. Saway ko sa kanya. Ate, ikaw na. Ikaw na ang bless. May Kuya Logan na may afam pa. Pinoy yan, no? Mabilis kong sabi. Mukha lang yung foreigner pero nagtatagalog yan. Paglilinaw ko bago naglakad, palapit sa dingding kung saan nila isinabit ang isang malaking puting tela na may birthday tarpaulin ni Mama. Malapit na silang matapos. Mga balon na lang yata ang kulang. Ate, papasukin mo muna yung manliligaw mo. At namumula na dahil si init ang araw mo. Sabi sa akin ni Jester. Tisoy na tisoy pa naman. No, ayos lang. Tutulungan ko na lang kayo para mas mapabilis. Dinig kong sagot ni Uriel. Nang tingnan ko siya ay lumapit na siya kay Jester para tumulong sa pag-i-inflate ng balloons. Nagtatagalog nga. Nakangising bulalas ni Pinky bago tumingin sa akin. Tinapik-tapik niya ang baba niya gamit ang likod ng palad niya. Ang gwapo te. Ikaw na talaga ang bless. Magtigil ka nga Pinky. Kung ano-anong pinagsasabi mo riyan. Saway ko sa kanya. Maniligaw ko palang siya, no? Sino maniligaw? Kapwa kami napatingin ni Pinky sa likuran namin nang marinig namin ang istriktong boses ni Papa. At doon, nakita namin siyang may dalang isang basket ng native na manok. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa amin. Maya-maya pa'y napunta kay Uriel ang tingin niya.
Ikaw, sino ka? Kita ko ang pagtingin ni Uriel sa akin na para bang nagtatanong kung sino ang dumating. Kaya iginalaw ko ang bibig ko at nagsalita ng walang boses. Papa ko. Mabilis siyang tumango bago hinarap si Papa. Kahit tamis ba ng ngiti niya bago siya lumapit dito. Uriel po. Uriel Foster. Manliligaw ni Christine. Inilihad niya ang kamay niya para sana makipagkamay kay Papa. Pero tinitigan lang to ng huli. Kaya wala siyang nagawa, kundi ang ibaba ang kamay niya. May iba ka pa palang manliligaw din. Istriktong tanong niya sa akin. Oo po, sagot ko. Gusto niya raw po kayong makilala. Ganun ba? Bumaling si Papa kay Uriel. Tisoy, pasensya ka na sa sasabihin ko pero may napili na ako para sa anak ko. Matigas niyang pagkakasabi. Wala kang panama sa manok ko. Kaya umatras ka na lang. Marami ka pang makikitang babae bukod sa anak ko. Yun nga lang, hindi kasing ganda niya. Hindi ko naman mapigilang mahiya sa sinabi ni Papa. Isa rin siyang ang taas ng kumpiyansa eh. Ang taas ng tingin sa ganda ko. Ayos lang po kahit may napili na kayo para kay Christine. Pero hindi po ibig sabihin no na titigil na ako naligawan siya. May nang sagot niya. Gusto ko po ang anak niyo. Kaya gagawin ko ang lahat para mapatunayan ang sarili ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa inyo. Dagdag niya. Kung hindi lang talaga ako aware sa galing niyang magpanggap, ay baka kinilig na ako sa mga sinabi niya. Tumaas ang kilay ni Papa sa naging sagot ni Uriel. Kita ko ang pagsilay ng malademonyong ngisi sa mga labi nito bago to marahang tumango. Ganun ba? Opo. Gagawin mo ang lahat para mapatunayan ang sarili mo. Dahil sa totoo lang, prangkahan na to, Tisoy. Hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi ko nakikita ang kinabukasan ng anak ko na kasama ka. Papatunayan ko pong mali ang tingin niyo sa akin. Paninindigan niya. Bilib na bilib ako sa pagiging magalang niya. Ang bait niyang tingnan at pakinggan. Yun ay kung hindi ko lang sana alam na umaacting lang siya. Sige. Subukan natin yung determinasyon mo. Tara sa likod ng bahay at tulungan mo akong katayin ang mga manok na to. Matigas na sabi ni Papa. Po? Katayin? Naguguluhang tanong ni Uriel. Mukhang hindi pa yata siya nakakakita ng pinapatay na manok sa tanang buhay niya. Bakas na bakas sa mukha niyang wala siyang alam. Papa? Sumingit na ako. Hindi po marunong. Sige po, tutulungan ko kayo. Pagputol ni Uriel sa sinasabi ko, kaya napatingin ako sa kanya. Tinanguan lang niya ako at ginitian. Kaya kong pinapagawa ng papa mo. Oh, kaya naman pala eh. Pasingit din ni Papa bago niya pahagis na binigay kay Uriel ang basket. Tara sa likod, Tisoy. Napabuga na lang ako ng hangin tsaka napailing. Anong alam niya sa pagkakatay ng manok? Hindi nga siya marunong maghiwa ng sibuyas. Napatingin din ako sa suot niya at napailing na lamang. Hindi ko ma-imagine na magkakatay siya ng manok sa ganoong ayos. Pormadong-pormado kasi siya. Nakasuot siya ng white polo shirt na ipinaris niya sa beige khaki trouser at white sneakers. Ang yaman-yaman ng datingan. Ate, sure ka bang hahayaan mo lang si Kuya Uriel? Tanong sa akin ni Pinky. Mukhang walang alam sa mga ganun yung maniligaw mo eh. Napabuga na lang ako ng hangin dahil nai-stress ako. Hayaan mo na siya. Desidido siya eh. Sabi ko na lamang. Grabe. Ikaw na talaga ate. Ikaw na ang bukod na pinagpala sa lahat. Nakangisi niyang sabi bago yumuko sa sahig. Hayaan mong ligpitin ko ang buhok mo. Binibining Rapunzel. Pabiro niyang tagdag kaya nabatukan ko siya. Tumigil ka nga. Saway ko sa kanya. Tapusin na lang natin tong decoration at nang makapagsimula na tayo sa ibang gawain. Okay po, nakangisi niyang sagot at itinuloy na namin ang ginagawa pero natigilan kami nang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Papa mula sa likod ng bahay. Christine, pumunta ka rito, bilis! Bakas sa boses ni Papa ang bahagyang pagkataranta. Bilisan mo! Napakunot na lang ang noo ko dahil baka may ginawang kapalpakan si Uriel na ikinagalit ni Papa.
Marahas akong bumuga ng hangin bago mabilis na nagtungo sa likod ng bahay. Pagkarating ko roon, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Uriel na nakabulagta sa lupa, habang duguan ang damit at pantalon. Agad na gumapang ang kaba sa sistema ko. Mabilis na binalot ng lamig ang aking katawan, kisabay ng nakakabiging pagtambol ng dibdib ko. Pa! Patakbo kong lumapit sa kanila. Anong ginawa mo? Hindi ko na napigilan ang paglakas ng boses ko. Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang batukan niya ako. Tanga, wag mo ako sigawan. Singal niya sa akin. Mali ka ng iniisip. Paglilinaw niya. Hinimatay lang yung tisoy mong manliligaw. Matapos siyang masirita ng dugo ng manok. Ha? Naibulalas ko na lang bago muling napatingin kay Uriel. Ang tapang-tapang na patunayang sarili. Dugo pa lang ng manok na himatay na. Nailing nasabi ni Papa. Siguro naman, malinaw na sa'yo kung sino ang pipiliin mo. Dagdag niya bago kinuha ang nangingisay na manok sa tabi ni Uriel.